arko ni Noah. 137 na metro ang haba, 23 metro ang lapad, at may 3 palapag. Ito ang mga sukat na ibinigay ng Diyos kay Noe. Diretso, malinaw, at supernatural na espesipiko. Ang banal na utos ay hindi nag-iwan ng puwang para mag-alinlangan. Gumawa ka ng isang arko, at bago pa man marinig ang tinig na iyon, nagsimula na ang isa sa pinakadakilang gawa na nagawa ng kamay ng tao. Inihayag ng Biblia ang laki ng arko, ang materyales, at ang layunin nito. Ngunit para gawing kahoy, balangkas at istruktura ang utos na ito. Kinailangan ni Noe na harapin ang napakalaking hamon. Mga hamong hindi idinitalye ng teksto, ngunit nauunawaan ng sinumang tagapagtayo noong panahon na iyon. At nagsimula ito sa bagay na kadalasang hindi pinapansin, ang lupa. Ang istrukturang 137 na metro ang haba ay hindi maaring itayo kahit saan. Nangangailangan ito ng malawak, matatag at matibay na lugar, malayo sa panganib na bangin at malapit sa mga kagubatan ng sipres na magsisilbing hilaw na materyales. Kaya isipin, si Noe na naglalakad at sinusuri ang lupa, tinitingnan ang tibay nito, ang lapit ng mga puno at ang accessibility. Walang makina, walang inhenyero, walang mapa. Tanging karunungan, praktikal na pag-iisip at pananampalataya. At nang makita niya ang tamang lugar, sinimulan niya ang unang yugto. At wala itong kahit anong makapangyarihang eksena. Pag-alis ng malalaking bato, paghila ng malalalim na ugat, pag-level ng bawat metro. Pag-compact ng lupa para kayanin ang toneladang kahoy. Lahat gamit ang simpleng kagamitan, ngunit may determinasyong pinapatakbo ng salita ng Diyos. Ngunit may isang bagay na lalo pang nagpasalimuot sa gawain sa panahon bago ang baha. Ang tuloy-tuloy na kahalumigmigan na umaangat mula sa lupa. Ipinaliwanag ng Biblia na may hamog na umaangat mula sa lupa at dinidilagan ang buong ibabaw nito. Sa Genesis chapter 2 verse 6, ibig sabihin, likas na basa ang lupa at ang basang lupa ay maaaring maging putik. Lumulubog ang mga kagamitan. Sumisipsip ng tubig ang kahoy, nagiging marupok ang lupa. Kaya malamang na naghukay si Noe ng maliliit na kanal sa paligid upang ilihis ang tubig at hindi lumubog ang lugar ng pinagtatrabahuhan nila. Hindi ito ulan mula sa langit, ito mismo ang lupa ang naglalabas ng tubig. At habang ginagawa niya ito, pinapanood siya ng mga tao. May mga tumatawa, may nagbubulong-bulungan. Anong silbi ng paghahanda ng napakalaking lupa? Ngunit hindi sumagot si Noe, sapagkat hindi siya nagtatayo batay sa lohika ng tao, kundi ayon sa utos ng Diyos. At tuyo na ang lupa, luminaw ang panibagong hamon, ang pagkuha ng kahoy para sa napakalaking istruktura. Sabi ng Biblia, gumawa ka ng arko mula sa kahoy ng sipres. At ang mga sipres ay hindi maliliit na puno. Ito ay mga malalaki, matitibay at mabibigat na puno. Angkop sa gawaing ganoon kalaki. Pagtumba ng puno gamit ang payak na kagamitan, kailangan ng lakas, tiyaga at paulit-ulit na paggawa. Kung daan-daang puno, kailangan ng araw-araw na disiplina. Pukpok dito, putol doon, hanggang bumagsak ang puno na umuugong sa kabundukan. Ngunit hindi doon natatapos ang
trabaho. Ang pagdadala ng higanting puno papunta sa lugar ng konstruksyon ay isa pang napakahirap na gawain. Walang gulong, walang sapat na hayop, walang makina. Ang solusyon? Ang teknika ng mga sinaunang tao, mga rodilyo mula sa kahoy. Ilalagay ang malilit na troso sa ilalim ng mas malalaking troso. Gamit ang lubid at pingga, hinihila nila ito paunti-unti, metro kada metro. Kapag umusad ang troso, ililipat ang mga rodilyo sa unahan. Mabagal, nakakapagod, mapanganib. Ngunit bawat troso ay isang hakbang patungo sa pagsunod sa utos ng Diyos. At nagpatuloy si Noe, sapagkat ang tumanggap ng utos mula sa Diyos ay hindi kumikilos batay sa nakikita kundi sa pinaniniwalaan. Habang nangyayari ito, nakikita ng mga tao ang kakaibang pagkilos. Mga lalaking may dalang ng napakalalaking kahoy sa isang malawak na lugar. May nagduda, may nangutya, ngunit hindi alintana ni Noe dahil hindi siya gumagawa para sa tingin ng tao, kundi dahil ito ang utos ng Diyos. Nang marami ng kahoy, sinimulan ang pinakamahirap na bahagi. Hindi lang basta pagputol at paghatid, kundi ang pagtayo ng napakalaking estruktura. Kakayanin ang pinakamarahas na uno sa kasaysayan ng panahon. Para manatiling matatag ang arko, kailangan ni Noe ng simulan sa pundasyon, ang pinakagitnang balangkas na kilala bilang keel. Hindi ito inilarawan ng Biblia, ngunit alam ng sinumang sinaunang tagapagtayo na kailangan ng isang napakahaba at matibay na beam na susuporta sa buong bigat ng arko. Ngunit may imposibleng detalye. Walang punong umaabot ng 137 na metro. Ibig sabihin, kailangang pagdugtong-dugtongin ni Noe ang napakalalaking troso upang makagawa ng tuwid at solidong beam. Isang gawaing nangangailangan ng teknik, tiyaga at eksaktong pagsukat. Ginamit nila ang tinatawag na male at female joints, isang sinaunang paraan ng pagdugtong ng kahoy na sobrang tibay. Para masiguradong matibay, nilagyan nila ng matitibay na pasak ang mga dugtungan upang kayanin ang malalakas na bagyo. At nang matapos ang keel, hinarap nila ang susunod, ang pagtaas ng mga tadyang ng arko. Ito ang mga arkong kahoy na bumubuo sa gilid ng hal. Kailangang eksaktong magkasya ang bawat isa. Kaya gumagawa sila ng mga fittings na sakto sa sukat. At unti-unting lumilitaw ang hugis ng arko. Malalaking kahoy na iniaangat gamit ang lubid at lakas ng tao. Ibinibigay nila ang buong puwersa upang maitayo ang bawat bahagi. Isang pagkakamali ng anggulo, pwedeng bumagsak ang buong istruktura. Kaya gumamit sila ng tali bilang gabay at bato bilang pantiyak na tuwid. At inulit nila ito ng napakaraming beses. Habang nabubuo ang balangkas, napakaganda ng tanawin. Isang dambuhalang barkong kahoy na lumilitaw sa lugar na walang dagat. Para itong modernong gusali, ngunit gawa lang ng kamay at payak na kagamitan. Ngunit hindi sapat ang magandang istruktura. Kailangang hindi ito pasukin ng tubig at diretsang sinabi ng Diyos. Pahiran mo ng bitun ang arko sa loob at sa labas. Isang napakahalagang detalye, ang bitun ay resin mula sa lupa na kailangang pakuluan at ipahid ng mainit. Hindi sapat ang paglalagay sa labas lang. Sumisipsip ng tubig ang kahoy at kapag nagkaroon ng tagas, masisira ang lahat. Kaya araw-araw, pinahiran nila ang bawat siwang, bawat dugtungan. Kailangan patuyuin ang bawat layer bago ang kasunod. Isa lang na mali, pwedeng bumagsak ang buong arko. At nang tumigas ang huling pahid, ang arko ay hindi na simpleng istruktura.
Isa na itong hermetikong kanlungan, dinisenyo para sa isang pangyayaring hindi pa kailanman naganap. At ang susunod na akbang ay kasing halaga, ang pag-aayos ng loob. Sabi ng Biblia, gumawa ka ng mga silid. Ang salitang Hebreo, kinim, ibig sabihin ay mga pugad, selda, maliliit na dibisyon. Hindi ito iisang malawak na espasyo. Ito ay puno ng maliliit na silid para sa kaayusan at kaligtasan. At dito pumapasok ang mahalagang punto. Hindi dinitalye ng Biblia ang layout, 3 palapag at maraming silid lamang ang binanggit. Kaya nakabatay tayo sa lohika at praktikalidad. Pinakamainam na ilagay ang mabibigat na hayop sa ibaba, elepante, hipo, malalaking baka, para mababa ang center of gravity. Sa gitna ang medium-sized animals tulad ng leon, oso at usa. Sa itaas ang ibon at maliliit na hayop, magaan at hindi makakaapekto sa balanse. Napaka-logical ito. Napakahalaga ng dibisyon. Kung wala ito, magbabanggaan ang mga hayop. Magkakagulo. Kakalat ang sakit, kaya gumawa si Noe ng matibay na mga silid para sa bawat uri. Kailangang eksakto ang mga ito upang hindi maapektuhan ang hal. Sabi ng Biblia, gumawa ka ng bintanang palibot sa itaas, isang mahabang siwang para sa ventilasyon. Kaya malamang na gumawa rin sila ng maliliit na buta sa gilid para sa hangin, ngunit hindi papasok ang tubig. Kung walang ventilasyon, mamamatay ang mga hayop sa amoy. 1 taon ang pagkain para sa lahat. Sabi ng Biblia, magdala ka ng pagkain para sa iyo at sa kanila. Damo, butil, prutas, ugat, tubig. Kailangan ng napakalaking espasyo para dito. Ang arko ay parang lumulutang na syudad. Para sa dumi, bahagyang nakaangat sa sahig, may mga kanal at maliliit na butas sa gilid at dumating ang pinakamahalagang bahagi, ang pintuan. Napakalaki upang makapasok ang mga hayop, ngunit sapat na matibay para hindi bumigay. Sabi ng Biblia, at naglagay ka ng pintuan sa tagiliran upang hindi maging mahina ang bahagi. Nilagyan ni Noe ng makakapal na beam, diagonal locks at malalim na fittings. Wala silang metal para sa higanting hinge, kaya vertical pivot ang pinaka malamang isang malaki at matibay na poste sa gilid. At sabi ng Biblia, at isinara ng Panginoon ang pintuan. Noe ang gumawa, Diyos ang nagselyo. Sinuyod ni Noe ang loob, sinusuri ang bigat, ang lakas ng kahoy at ang bawat bahagi. At nangyari ang supernatural. Dumating ang mga hayop. Hindi sila kinulong, hindi sila pinuwersa, dumating sila. Parang may kamay na gumagabay sa bawat isa. Isipin ang tanawin, mga pares na hayop mula sa kagubatan, mga ibon, mababangis na hayop na hindi nag-aaway, mga reptilya na papunta sa tamang direksyon, mga batang hayop na sumusunod sa instincts na hindi nila natutunan. Ito ay tanda. Ang gawaing ito ay mula sa Diyos. At nang pumasok ang lahat, pumasok din si Noe at ang kanyang pamilya. 8 tao. Tapos na ang gawain. Nagsimula ang pinakamatinding kabanata. Sa loob, tahimik, sa labas, parang walang nangyayari. Lahat ay handa. Nakaayos ang hayop, pagkain at istruktura. Nagsimula ang hindi pa nangyayaring pangyayari. Ang bukal ng kalaliman ay nabuksan, at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. Mga tubig sa ilalim sumabog, mga lindol, pagguho ng lupa, naramdaman ni Noe ang pagyanig. At unang beses bumuhos ang ulan, hindi basta ulan, mabibigat na patak, malalakas na kulog at mga kidlat. Dahan-dahang tumataas ang tubig sa paligid ng arko. Ang mga tumatawa noon ngayon ay sumisigaw, takot, kaguluhan. Tumaas ang tubig hanggang umangat ang arko. Isang pakiramdam na hindi may paliwanag.
Matapos ang dekadang paggawa, ngayon lang lumutang ang arko. At hindi ito ginabayan ng tao. Nasa kamay ito ng Diyos. Tinakpan ng tubig ang lupa, ang mga bundok ay nawala, lahat ng buhay sa labas ay nagwakas. Sa loob, buhay ang pinanatili ng Diyos. Ulan, 40 araw, ngunit baha, 150 na araw pa. Sa loob, araw-araw sila nag-aalaga, naglilinis, nagdarasal, naghihintay. At pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi ng Biblia, at inaalala ng Diyos si Noe. Nagpadala siya ng hangin at nagsimulang bumaba ang tubig. Dahan-dahan, bumaba ang tubig hanggang sumadsad ang arko sa bundok Ararat. Ang kwento ng arko ni Noah ay hindi lamang tungkol sa isang sinaunang barko, kundi isang mensaheng nagbibigay babala kung paano maaring malipol ang sangkatauhan kapag binaliwala ang senyales ng panganib. Sa pag-aaral ng siyensya, kasaysayan at relihiyon, lumilinaw ng aral ng baha ay maaaring mas relevant sa panahon natin ngayon kaysa sa dati. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.